Gusto niyo bang malaman ko pa paano kumita sa ganitong klaseng saging? Ayan o. Overripe na. Sa paggawa ng ating chocolate sauce, napakasimple lang. Wala muna tayong apoy. 1/4 cup na unsweetened na cocoa powder. Cornstarch. Konting asin. At kaunting water. Tubig lang muna natin ito. At pwede rin kayo malagay dito ng milk or evaporated milk. Pero tipid tayo ngayon kasi ito ay pang negosyo. Haluin lang muna natin. Then, malagay na ako dito ng konting condensed milk. So, tikman-tikman nyo rin guys. Depende rin sa tamis na gusto niyo. Pero, katamtaman lang. Kasi pang-toppings lang natin ito sa ating mini hot cake. Medium low heat. Then, haluin natin ito hanggang sa mag-well blend. At kapag nakita na natin ito lumalapot na katulad nito, it means ay kailangan pa tayo magdagdag ng ating tubig. Konti-konti lang. Again, haluin lang natin. So, ako po ay nasa mahinang apoy na para naman hindi tayo mataranta sa paghahalo-halo ng ating chocolate sauce. At tikman na natin ito. Yan, dapat ganyan. Hindi masyadong matamis. Ayan, at pinatay ko na yung ating apoy at kapag ganito na yung consistency ng ating chocolate sauce, ay okay na yan. Hindi masyadong thick at hindi na masyadong thin. At salain na natin. So ito guys, itatabi lang muna natin habang gumagawa tayo ng ating white sauce. Again, wala muna tayong apoy, cornstarch, konting asin, at tubig. Konti-konti lang again. Mga 1/4 cup. Dito ang papatamis natin ay condensed milk again. So again guys titikman ninyo kung matamis na or katamtaman lang. Sala natin ating apoy into medium low heat. At kapag ito ay nagtitik na, ay low heat na tayo. At para sa akin medyo ito ay nagtitik na. Maglalagay pa tayo dito ng kaunting tubig. Yan. Kapag ganito yung consistency, okay na to. Tikman mo muna natin. Okay na to. Again, itabilan mo muna natin ito habang gumagawa naman tayo ng ating mini hot cake. Dito ay kakailangan na natin ng 3 pirasong overripe na banana. Okay pa naman yung loob. Then, i-mash lang natin. Konting asin. 2 medium size ng itlog. Maglalagay lang muna ako dito ng 1/4 cup ng all-purpose flour at ng ating 1 teaspoon ng baking powder. Dahan-dahan ay palagay natin ang ating harina. Again, 1/4 cup. White sugar. Total ay 3/4 cup. So, feelings lang muna yung ating gagawin ngayon dito. Another 1/4 cup. Ayan, at kapag ganito na yung ating consistency na ating butter, ay okay na to. Again, naglagay tayo dito ng 1 cup ng all-purpose flour, 1 teaspoon ng baking powder, 2 itlog na medium size, at ng ating 3 pirasong overripe na banana. Sa mahinang apoy ay mag-spray lang tayo dito ng oil. I-wipe natin yung excess. Sa laki guys, depende sa inyo ha. Ako kasi gusto ko maliit lang. So, para sure na sure tayo, sinalong ko pa ito ng 1 beses. Ating white sauce. At ang ating
chocolate sauce. Wow. Strawberry. Ito naman ay grapes. And now is done our pangnegosyo banana mini pancake. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, anong prutas ang ginamit natin dito sa paggawa ng pangnegosyo recipe at pwedeng pang-merienda? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Sa toppings nga pala, pwede tayo gumamit ng kahit anong paborito nyo o available lang na prutas na meron kayo. O, diba? Pang negosyo na talaga namang kikita tayo sa overripe na banana. Kain po tayo. Dito muna syempre tayo sa aking paboritong strawberry. Wow. Isang tusok pa lang. Magugustuhan ito ng mga bata. Promise. Nakaka-enjoy siya kainin. Halo-halo na yung sweet, yung sour, yung cake na ating hot cake, at yung ating chocolate syrup. Ako guys, ating grapes. Naghahalo yung tamis at asim. Ang sarap. Grabe. Lasa-lasa talaga yung saging. Ang sarap, grabe. Diba? Ito yung sinasabi ko na dapat katamtaman lang yung ating tsokolate. Dapat magiging runny. Na medyo talagang lumapot talaga siya. Kaya dagdagan nyo pa talaga siya ng tubig. Tignan nyo. Ayan o. Super lapot. Ayan. Okay? So ayan po guys. Maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and happy. Bye!